Okay, so nandiyan po kayo sa 2 Peter chapter number 3 and gusto ko po tingnan po ang title po ng sermon ko po ngayong araw pong ito is Reasons for Becoming an Atheist. Mga dahilan kung bakit ang isang tao ang sinasabi nila ay nagiging atheist. Now, yung word po na atheist, ang ibig sabihin po nun, yung pagkabuo po ng salita po na atheist, ang prefix po na a, ibig sabihin po ay not. And yung theist or theism or something like that, at yung word po na yun, ang ibig sabihin po nun ay paniniwala sa isang Diyos. So kapag binuo po natin yung salitang atheist, ang ibig sabihin po nun ay hindi po siya naniniwala sa Diyos. Okay? And ang dahilan po kung bakit ko pinipreach itong sermon po na to, ay dahil kung titingnan po natin sa atin pong kapaligiran ngayon, sa mga panahon po ito, dumadami na po itong mga ganitong mga tao na sinasabi po nila na hindi sila naniniwala sa Diyos. Okay? And gusto ko po munang pakita po sa inyo na ang una pong tanong na dapat po nating tingnan is kung ito ba ay tinuturo or ipinapakita sa atin ng Bible. Okay? Sapagkat kung titingnan po natin yung Bible, wala po kayong makikitang Bible character or isang kwento sa Bible or isang katuruan or passage sa Biblia na nagsasabi na sa darating na panahon, maraming mga tao ang hindi maniniwala sa Diyos. Okay? Wala pong ganung verse sa Bible. In fact, ang sinasabi po ng Bible, pag tinignan niyo po sa 2 Peter chapter number 3, nandiyan po kayo, tingnan niyo po yung verse number 3. Sabi po doon, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lust. Pansinin niyo po yung word na scoffers. Hindi po ibig sabihin ng scoffers na hindi po sila naniniwala sa Diyos. Okay? Or hindi sila or pinanganak sila na parang walang pagkaalam sa Diyos or something like that. Pag sinabi pong scoffers, ang ibig sabihin po nito sa dictionary, sabi po ng dictionary, someone who laughs and speaks about a person or idea in a way that shows that they think that person or idea is stupid or silly. So sinasabi ng dictionary na kapag ikaw itinuring mo na ikaw ay isang scoffer, kumbaga kinukutya mo yung isang pananaw or yung isang tao, pero not necessarily na hindi ka naniniwala sa ganon, sa bagay na yon. Okay? Sapagkat gusto ko po maunawaan po ninyo na hindi po tinuturo, wala po sa Bible yung word na atheist or yung konsepto ng atheist katulad ng pinapakilala sa atin ng mga tao ngayon. Na hindi ako naniniwala sa Diyos or wala akong pagkaalam sa Diyos or sa tingin ko hindi totoo ang Diyos. Okay? Isa po yung front para sa isang pakiramdam nila or sa isang emosyon nila na tinatago nila para sabihin lang nila na hindi ako naniniwala sa Diyos. In fact, kinukutya, ang tinuturo ng Bible, maraming mga tao mangungutya. Right? Ito yung sinasabi po ni Jude. Hindi niyo na po kailangan pumunta doon, pero sa Jude verse 17, sabi po doon, but beloved, remember ye the words which were spoken before the apostles of our Lord Jesus Christ, how they told you there should be mockers in the last time who should walk after their own ungodly lust. So sila po ay mga mockers, sila po ay mga scoffers. At kung papansinin niyo po sa 2 Peter chapter 3, tingnan niyo po kung ano yung kinukutya nila. Sabi niya, verse 4, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Ang ibig sabihin po nun, kinukutya nila yung idea ng pagbalik ng Diyos. Kasi sabi niya, asan yung pangako na babalik yung Diyos? So, not necessarily na sinasabi na, hindi ako naniniwala sa Diyos. Walang Diyos. Hindi yun ang tinuturo ng Bible. Pag tinignan natin ang Bible, ang tinuturo niya, dadami ang tao na kukutsain ang idea na hindi na babalik ang Diyos. Yung pangako ng Diyos ng pagbalik, hindi na, ang kinukutsa nila is, asan na kayo yung Diyos ninyo? Right? And sinasabi nila, na hindi nagbago yung mga bagay-bagay simula nung creation. Well, actually, kung titingnan niyo fundamentally, wala naman talagang pagbabago. Pero marami kung titingnan niyo naman in a experiential sense, no, yung pagkakaranasan natin sa mundo, masasabi niyo marami nang nagbago sa mundo to. Okay? And sabi doon, ano yung kinaignore, yung hindi nila alam. Sabi doon sa verse 5,
For this they are willingly ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world was, being overflowed with water, perish. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So ang sinasabi nila, kasi itong mga tao na to, kinukutya nila yung pagbabalik ng Diyos, at sinasabi nila na hindi na babalik yung Diyos kasi hindi nyo na kami i-judge. Sort of like parang itong mga taong mga bakla, mga tomboy na to na pumaparada na, di ba? Merong bahaghari, tapos tapos ginagamit nila yung rainbow kasi sa Genesis 9, di ba? Yung rainbow symbol, or sa Genesis, di ba, yung rainbow simbolo yun ng Diyos na hindi na gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At totoo yun. Okay, kaya wag kayong mag-alala kahit na bumaha ngayon, hindi naman po lulubog yung mundo sa baha. Okay? Dahil hindi na gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero hindi niya sinabi na hindi niya nagugunawin kailanman yung mundo. In fact, sabi ng Bible, merong judgment na naka-reserve hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. At ito yung minamak nitong mga tao na to kasi akala nila, okay, wala nang judgment. So okay na lang, bahala na lang sila na gawin kung ano yung gusto nilang gawin. Sabi nga ng Bible, according to their own lust. Kagustuhan nila, sa laman nila, yun yung susundin nila kasi ito yung gusto ko. Okay? Now, nung sinesearch ko po itong topic na to, sabi nila, meron daw pong apat actually na classification ang mga atheists. Okay? Merong strong, militant, may weak, tapos may agnostic. Now, for the purpose of the sermon, igugrupo ko po yung strong, kasi ang ibig sabihin pa ng strong, talagang pinipilit niya na walang Diyos. Okay, ito po yung mga taong katulad din na Richard Dawkins, din na Christopher Hitchens, na talagang kumbaga titingnan ninyo na sila ay evangelical ng atheism. Okay? So yung mga militant naman, hindi sila ay against lang or opposed sa paniniwala ng Diyos or sa religion in general. Okay? So, pagsasamahin ko yung dalawang yon, okay, and I would classify also yung weak, which means na hindi lang sila naniniwala sa Diyos, pero without making a claim either way. So, ito yung mga katulad ni na Neil deGrasse Tyson. So, pag nakilala nyo po itong tao na to sa YouTube, yung Neil deGrasse Tyson po, isa po siyang theoretical physicist na kung siya po yung famous na nagsabi na para tayong nasa computer simulation. Okay? So, and then agnostic po, which believes that we cannot know for sure the existence of God. Okay? Now, basahin ko po sa inyo tong quote ni Richard Dawkins. Punta po kayo ng Romans chapter number 1. Romans chapter 1. Basahin ko po sa inyo yung quote ni Richard Dawkins. Ito po ay nakasulat sa kanyang libro na The God Delusion. Okay? At kayo po yung magsabi sa akin, pakinggan nyo po itong mabuti, tapos isipin natin, ito bang ganitong klase ng tao, talaga bang hindi siya naniniwala sa Diyos? Okay? Kasi, kung hindi ka maniniwala sa Diyos, I mean, di ba, bakit mo kailangan ipaglaban na walang Diyos? Or bakit kailangan patunayan na walang Diyos? Why you should have to work hard para sabihin, or para patunayan sa maraming mga tao na walang Diyos, right? Pero hindi lang siya basta ganun. Hindi lang siya, ang gusto ko ipakita sa inyo, mga kapatid, na itong mga tao na to, na mga militant and mga strong atheists, hindi lang po sila basta nag-advocate na katulad natin na parang sa mapayapang paraan, okay, pinapakita nila na walang Diyos. Okay, na meron lang silang basta science lecture or something like that na patunay na walang Diyos. Okay? Pakinggan nyo to, sinabi ni Richard Dawkins sa kanyang libro na The God Delusion. The God of, and I think this is a familiar passage, familiar quote, narinig yun na po itong maraming beses. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. So sinasabi niya na yung Diyos daw ng Old Testament, yung Diyos ng Bible, okay, siya daw yung pinakapangit na kontrabida sa lahat ng fiction. Ibig sabihin, hindi totoo. Kasi nga pinapatunayan niya na na para sa kanya, hindi totoo ang Diyos. Pero sabi niya, ito yung characteristic daw ng Diyos ng Old Testament. Jealous and proud of it, and a petty, unjust, unforgiving, control freak, a vindictive,
bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, felicidal, pestilential, megalomaniac, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. Okay? Now, ito question ko sa inyo. Kung totoo na hindi totoo ang Diyos, okay, meron ba kayong isipin niyo sa sarili ninyo, okay? Pagpalagay nating normal si Richard Dawkins, which is hindi siya normal, okay? Meron ba kayo character fiction na naiisip na ganito kayo kagalit? Isipin niyo mabuti. I mean, nabasa ko yung El Filibusterismo. Galit na galit ako kay Padre Damaso. Gusto ko siyang sakalin. Napaka-bully niya. Wala siyang kwentang tao. Masyado siyang racist. I mean, meron ba kayong ganong klaseng... I mean, kung totoong fictional character ang Diyos para kay Richard Dawkins, bakit ganito siya kagalit? Right? Bakit parang, alam mo yung gusto, kung kulang na lang, kung masasakal niya yung Diyos, sasakalin niya na lang yung Diyos based dun sa description niya sa libro niya. Isa naman to sa, tingnan naman natin yung weak and agnostic, okay, na classification. Ano naman yung mga sinasabi ng mga tao to? Ito naman ay isang quote from Neil deGrasse Tyson. Sabi niya sa interview niya sa The Big Interview, God is an ever-receding pocket of scientific ignorance that's getting smaller and smaller as time goes on. Every account of a higher power that I've seen described of all religion that I've seen, including many statements in which I cannot agree, that's why I do not affiliate with any of them. So sinasabi naman ni Neil deGrasse Tyson na hindi, tumatalino na tayo. So yung mga bagay dati na hindi nasasagot ng science at ang kaya lang sagutin ay gawa siya ng Diyos and things like that. So sinasabi nila na ito ay sagot ng religion. Sinasabi niya na hindi na lumiliit na yung mga bagay na yon. Marami na tayong bagay na nalalaman. Okay? Well, in fact, alam niyo hanggang ngayon, hindi pa nila mapakita sa atin yung tao, yung unggoy na naging tao. I mean, iniisip nila na ito scientific breakthrough. May sagot na kami kung paano nagsimula ang tao. Galing sila sa unggoy. Tapos sasabihin nila scientific yon, pero asan yung unggoy na naging tao? Napakita na ba nila yun sa atin? Right? Pero ang sinasabi nila, hindi, matalino na kami. I thought the Bible says the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po totoo na tumatalino sila. Kasi kung tumatalino sila ng totoo, dapat mas lalo silang natatakot sa Diyos. Kasi yung pagkatakot mo sa Diyos, dun ka sisimulang tumalino. Right? I mean, marami akong mga Kristiyano na kilala. I mean, bakit sila matalino? Hindi dahil talagang pinanganak silang matalino. It's just because of the fact na natutunan nila yung mga katotohanan from the Bible at ina-apply nila yun sa buhay nila. I mean, bigyan ko kayo ng isang academic example. Okay? History. Sa totoo lang, okay, ako po, ayoko talaga ng history. And siguro naman marami kayong makakapag-profess sa sarili ninyo, aminin nyo man sa hindi, ayaw ninyo yung history. Sabi nila, ang kadahilanan daw kung bakit maraming tao ang ayaw sa history is kasi yung mga teacher ng history kasing tanda na ng history na tinuturo nila. O, hindi ko alam kung totoo yun. Joke lang po yun, ha? But what I'm saying is, maraming tao boring na boring sa history. Pero kapag tinignan nyo po, ako personally, this is my personal testimony, hindi ko po alam kung sa inyo, pero naging interesado po ako sa history nung nasave ako. Bakit? Kasi nasa Book of Daniel si Alexander the Great. Right? I mean, that's mind-blowing to me na, talaga, nasa Book of Daniel pala si Alexander the Great? Na itong libro pala na to, I mean, this is not an history book, pero itong book na to, sigurado ko na mas maraming accurate facts na po pwede nating ipakita other than do sa mga history ng mga tao, especially do sa mga tao na nabuhay nitong mga panahon na to. Okay? So, that's just an academic fact. Wag na natin isama yung mga scientific proofs na nakikita natin sa Bible and things like that. Pero right off the bat, sinasabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kasi gusto ko po maunawaan ninyo, isa sa mga malaking facet kung bakit maraming mga tao sinasabi nila na magiging atheistic na sila is because of the fact na sinasabi nila, hindi, tumatalino na tayo. Mas maraming tayo na didiskubre na hindi
na kayang ipaliwanag ng Diyos or ng Bible. So, ibig sabihin nun, wag na tayong maniwala sa Bible. Wag na tayong maniwala sa Diyos. Okay? Kaya lumalaki yung segment ng atheism. And ang purpose po ng sermon po na to ay gusto ko po ipakita sa inyo na hindi po totoo yun. Okay? Hindi po totoo na mas maraming makatotohanang bagay na nalalaman ang science na wala po sa Bible. Ang science po ang nagka-catch up sa Bible. Now, I'm not gonna be geeky today. Hindi po ako magbibigay sa inyo ng mga scientific facts. Ibibigay ko po sa inyo yung sinasabi nilang dahilan kung bakit sila naging atheist at i-debunk po natin yun sa Bible. I'm gonna give you 3 reasons. Pero bago po yan, sabi po ng Psalms 14 verse 1, "The fool hath said in his heart, there is no God." So, bago tayo magsabihan kung sino ang matalino, okay, sino yung bobo, okay, number 1, sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So, kung ikaw takot sa Diyos, kung ikaw may takot sa Diyos, doon nagsisimula yung kaalaman mo. But then on the other hand, sabi ng Bible, okay, na kung ikaw sinasabi mo sa puso mo na walang Diyos, mangmang ka. The fool said in his heart, there is no God. Okay, at kung ako, here's the thing, ako po, primary source of knowledge and information ng paniniwala ko sa buhay ng gagaling po sa Bible. I mean, bago po ako maniwala sa isang bagay patungkol sa science or something like that, kailangan makita rin po muna natin yung katotohanan na yon sa Bible. Kasi otherwise, ibig sabihin lang po nun, it's either hindi talaga totoo yung theory na yon or it's just not. Okay? Now, ito yung una nilang rason. Ang sinasabi nila, kaya daw hindi sila naniniwala sa Diyos is the fact na walang ebidensya patungkol sa Diyos. Okay? Ito yung sasabihin nila, Brother Chris, kaya kami hindi naniniwala ay dahil maraming mga tao, hindi mo naman kayang patunayan ng Diyos eh. Okay? Here's the thing. Kapag sinasabi po nila na hindi natin kaya patunayan ang Diyos, ang gusto po kasi nilang ipakitang Diyos, hindi po Diyos. Ano yung sabihin, Brother Chris? Isipin niyo po to. Okay? Wala po ni isa sa atin, okay, kahit gaano po tayo katalino, ang kayang mag-describe accurately kung sino o ano ang Diyos talaga. Bakit? Kasi ang binibigay lang sa atin ng Bible is hindi po it's not necessarily lahat ng katotohanan sa mundong to. Okay? Kasi sabi ng Bible, I believe it's in Deuteronomy 22:22, sabi ng Bible, secret things belong unto the Lord. So, ibig sabihin, merong mga secret things, may mga bagay na hindi ni-reveal sa Bible, may mga bagay na hindi tayo maiintindihan talaga. I mean, isipin niyo, sabi sa 1 Timothy chapter 3, great is the mystery of godliness. So, ibig sabihin, misteryo po yun. Okay? Dahil hindi ibig sabihin na misteryo yun, never na natin siyang maiintindihan. But what it's saying is, kahit na basahin mo, aralin mo, unawain mo yung mga sinasabi ng Bible patungkol sa pagiging Diyos, when the Bible says God was manifest in the flesh, hindi mo fully maiintindihan yun kasi tao tayo. We've been flesh the whole existence natin. Okay? Kung hindi po tayo naging flesh, nung tayo ay, kumbaga parang hindi po tayo Mormons na spiritual baby sa langit tapos nagkatawang tao dito sa lupa. Okay? Hindi po tayo ganun. Okay? What I'm saying is that nung simula ka maging existence, tao ka na, may laman ka na talaga. Okay? So, hindi natin fully maiintindihan yon. Okay? So, wala po talaga sa ating makakapagbigay ng evidence ng Diyos. So, kapag naghahanap po sila ng evidence ng Diyos, gusto po nilang makita yung Diyos na nasa test tube. Yung Diyos na kaya nilang i-prove. Yung Diyos na kaya nilang hawakan. Here's the thing. Kung ang Diyos kaya mong hawakan at kaya mong ipakita at kaya mong ilagay sa test tube, here's the thing, hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos all-powerful, all-knowing, omnipresent. Paano mo siya ilalagay sa test tube? Paano mo siya ipapakita? Ito ang Diyos. Okay? So, kaya nga po hindi tayo naniniwala sa apologetics eh. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit na magpagod ka, mag-aral ka ng husto, hindi mo mauunawaan yung mga malalalim na bagay sa Bible sapagkat tao lang po tayo, meron pong limitasyon
ang kaalaman po natin. So kung kukunin natin yung argument at i-debunk natin yung sinasabi nila na ay wala namang ebidensya ang Diyos eh. Hindi naman totoo ang Diyos. Lahat ng yan ay patungkol lang sa yan ay superstitious. Puro pakiramdam lang ng tao yung mga bagay-bagay na milagro na yan. Okay, now here's the thing, okay? I would agree to them. Like for example, kapag pumunta ka kay Dr. Kwak-Kwak sa mga false doctors, right? Sa mga albularyo at gumaling ka, well, probably sasabihin mo, I mean, superstition yun or something like that. Pero sa akin nga, may iba bang dimension yun? Baka malamang gawa ng devil yun or something like that. So here's the thing. Paano natin sila patutunayan na hindi totoo yung sinasabi nila na walang ebidensya ang Diyos? Well, ito lang yung pwede kong pakita sa inyo at pwedeng panggalingan ng pang-kontra sa argument na yun. Tingnan nyo sa Romans chapter number 1. Tingnan nyo sa verse 18. Sabi doon, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness." So sabi ng Bible, yung puot o yung galit ng Diyos ay nahayag sa langit para sa mga taong hindi maka-Diyos at sa hindi mga makatwiran. Verse 19 sabi doon, "Because that which may be known of God is manifest in them." So the reason kung bakit ipinapakita ng Diyos ang galit niya or ang puot niya sa maraming mga tao, and by the way, ito pong verse ito sa verse 18, ito po yung proof na ang Diyos hindi po puro love, love, love. Alright? Kasi maraming mga tao ngayon, especially dahil June po ngayon, sasabihin nila, love is love! Okay. Hindi po totoong ang Diyos po ay love, 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 love lang. Okay? Kasi sabi ng Bible sa verse 18, "The wrath of God," ang puot po ng Diyos, nahayag sa buong langit. Okay? Now, bakit pinapahayag ng Diyos yung kanyang puot sa langit? Kasi sabi ng verse 19, nung nalaman nila yung that which may be known of God, yung mga bagay na nilagay ng Diyos para malaman na may Diyos pinakita sa kanila is manifest in them, for God had showed it unto them. So, pinakita sa kanila ng Diyos. Ano yung explanation? "For the invisible things of Him from the creation of the world," tingnan niyo po yung three words po doon, "are clearly seen." So, here's the thing. Okay, ang sinasabi po ng Romans chapter number 1 na hindi po pwede na tumingin ka sa mga bagay na to na nilagay ng Diyos, sa creation ng Diyos, at sasabihin mo na mukhang hindi naman yata to gawa ng Diyos. Okay? Nakukuha niyo ba? Pag tinignan niyo po yung creation ng Diyos, okay, automatic makikita niyo po na ito po ay gawa po ng Diyos. Okay? Bigyan ko po kayo ng example. Okay? Kapag kayo kumuha po ng baboy, okay? For example, or kahit na anong hayop or animal, okay? Kung may pet lover kayo, as ganito na lang po kasi 'di ba marami pong may gusto na mag-alaga ng aso. Okay? Pag kumuha po kayo ng aso, yung totoong aso, 'di ba? Tapos i-compare niyo po 'yon sa mga aso na ginawa ng, I mean, 'di ba may mga robot na aso na ngayon? Okay? So isipin niyo po yung dalawang 'yon. Okay? Kahit na gumawa ka pa, okay, ng aso na robot na super high-tech, okay, kumbaga state of the art, okay, malambot yung stepper motor niya, okay, talagang, alam mo yun, pag sinabi mong roll, talagang iikot siya, okay, or something like that, okay, pag kinumpare niyo po pag pinatayo niyo po yung aso at saka yung robot na aso, ang question, alin pa rin po yung mas complex ang design? Siyempre, yung aso na talagang aso, right? Kasi yung aso na, yung robot, malamang hindi kakain yun. Okay? Wala siyang, I mean, gusto ko makita ninyo, hindi nyo pwedeng ikumpara yung creation ng Diyos sa creation ng tao. So kapag kayo tumingin sa creation ng Diyos, sabi ng Bible, it is clearly seen, hindi nyo mapagkakaila na ito ay totoong gawa ng Diyos. Okay? Sabi doon, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. So sabi ng Bible, naiintindihan ito sa pamamagitan ng mga bagay na nagawa na, even His eternal power, even yung kapangyarihan ng Diyos, and yung kanyang pagiging Diyos,
Sabi doon, ano yung dahilan? So that they are without excuse. So sabi ng Bible, ibinigay sa kanila yung nature, okay, ibinigay sa kanila yung creation ng Diyos para daw ma-realize nila na ito ay mga gawa ng Diyos, pinapakita sa mga bagay na nagawa na. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. I think the reason why God endowed us with the capacity to build and to create is para maunawaan po natin na ito po ay hindi po kayang, yung creation ng Diyos, hindi po kayang pantayan ng creation ng tao. Okay? Kasi ito po palagi ko sinasabi sa mga tao na sinasabi nila, dadating ba sa panahon na talagang matatalo natin yung Diyos at malalaman natin yung Diyos and things like that. Ito po yung sinasabi ko palagi sa mga tao. Parang gumawa ka ng dalawang computer, okay, na pinagtalo mo at pinagdebate mo, totoo ba ang Diyos? Okay? Kasi ito yung question ko doon. Kapag ginawa nyo, for example, may dalawang computer, pinagdebate niyo, totoo ba ang tao? Based sa sarili nilang capacity. Kahit nabigyan nyo yan ng AI, okay, or something, ng artificial intelligence, gawin yung pinakamatalino yan, hindi nila maiintindihan yung construct ng pagiging tao. Bakit? Wala naman laman yun eh. Okay? Kahit nasabihin mo pong maging advanced yan, kahit pa si Asimo yan, o sino ba yung bagong humanoid ngayon, okay? Kahit na si Asimo pa yan, hindi niya kayang maunawaan yung complexity ng pagiging isang tao. Kasi kahit hanggang ngayon, hindi pa rin naman masagot ng mga scientists saan galing yung konsensya eh. I mean, sige nga, pag-usapan nga, sige nga, bakit hindi natin ituon sa ganun yung tanong? Bakit, kung talagang galing tayo sa unggoy, bakit yung unggoy hanggang ngayon walang konsensya? Okay? Yung mga hayop, di ba, walang konsensya? Right? Eh, tayo mga tao, meron. I mean, at least kung hindi ka reprobate, kung reprobate ka, talagang wala ka ng konsensya. But what I'm saying is, bakit ang mga tao may konsensya? Bakit ang mga tao kayang magrason? Bakit ang mga hayop hindi? Saan ang galing yung consciousness na yon? I mean, hindi mo kayang ipaliwanag yung complexity na yon dahil hindi tayo kapareho ng Diyos. At binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad, ng experience, ng kakayahan na makapagbuo para ma-experience natin at maunawaan natin na merong Diyos. Di ba? Kaya ngayon, sasabihin nila, hindi, wala talagang Diyos, hindi, wala kang excuse. Kasi kung ikaw, kaya mong mag-create, kaya mong mag-build, kaya mong gumawa, lumikha ng mga bagay-bagay, dapat nauunawaan mo na yung mga bagay na ginagawa mo hindi mag-exist kung hindi mo siya gagawin. So therefore, ikaw din hindi mo rin dapat isipin na, walang gumawa sa akin. Di ba parang weird yun, na buong buhay mo, iniisip mo, may mga bagay akong kaya kong gawin, pero sa akin walang gumawa. I mean, di ba? Hindi siya patas na pag-iisip. Meron siyang tinatago. Punta po kayo ng 2 Peter Psalms 19. Psalms 19. Psalms chapter 19. Tingnan niyo po yung verse number 1. Psalms 19 verse 1. Sabi po ng Bible, "The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork." So dito sinasabi ng Bible na ang langit, pinapakita niya yung biyaya o yung glory ng Diyos, and yung firmament, yung kalangitan, pinapakita niya yung kanyang mga gawa. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath He set the tabernacle for the sun. So, ang sabi ng Bible dito, kung papansinin niyo yung bandang dulo ng verse 4, na yung sa langit, sinet niya yung tabernakulo ng araw. Okay? Now, ito po ay patungkol sa physical na araw. At ito pong part po na to, gusto ko lang po kasi ipakita sa inyo na even sa creation, mauunawaan po natin yung some of the doctrines na pinaniniwalaan po natin. Okay? Kasi gusto ko po muna, hindi lang po basta binuo ng Diyos yung creation ng mundo just to set na may creation ako. Yung creation po sinasabi po kasi ng Bible na nagtuturo po siya ng status or ng katuruan patungkol po sa Diyos. Now, let me just make this clear. Hindi ko po sinasabi na kapag tumingin ka sa nature or sa creation ng Diyos na masisave ka. I'm not saying that. But what I'm saying
is you should realize, especially with the aid of the Word of God, na yung mga creation ng Diyos, meron po siyang resemblance or significance, kumbaga, sa mga doktrina na pinapaniwalaan po natin. Now, sabi ng Bible sa Psalms chapter 19, na yung kalangitan, nagde-declare siya ng glory of God. Now, maraming mga tao kasi pag binabasa nila to, okay, they think that this is an allegorical statement or this is literature. Parang poem kasi to eh. So parang ang akala nila on the surface, and I would say on the surface level, na para siyang figurative speech. Okay? Na parang alam niyo yun, yung parang kapag nagsalita yung isang tao walang laman. So kapag sinabi ng Bible na the heavens declare the glory of God, parang sinasabi lang niya na nakikita natin yung Diyos sa creation. Pero gusto ko muna sabi niya declares the glory of God. Yung ningning ng Diyos, yung pagiging Diyos niya, okay, sabi ng Bible, dinideclare ng kalangitan. Okay? Now, paano po what do I mean by this? Okay? Pag tinignan niyo sa verse 4, sabi doon, sinet yung tabernacle sa langit ng araw. Then dinescribe niya yung araw for the sun. Verse 5, which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it, and there is nothing hid from the heat thereof. So, ang sinasabi ng Bible, na ng Diyos, sinet niya yung araw sa taas, sa langit, okay? And when the ang speech po ng Bible dito, he's talking in the perspective of the people. So, hindi po ibig sabihin nun, na nung sinet ng Diyos yung araw sa taas, nasa taas po yung araw tapos nasa baba yung earth. Okay? Physically. I'm not saying that. Kasi sabi ko po is, in our sense, pag tinignan natin yung araw, nasa taas siya, and sabi ng Bible na kapag siya sumisikat, para daw siyang bridegroom coming out of his chamber. Now, isipin nyo, sino yung bridegroom? Right? Sino yung bridegroom? Si Jesus Christ. Right? Di ba? Siya yung lamb. Sa New Testament, pag tinignan ninyo, siya yung bridegroom, siya yung groom na sinasabi ni John the Baptist, di ba? Right? So, ibig sabihin, it pertains also to Jesus Christ. And sabi niya, and rejoiceth as a strong man to run the race. Napunta kayo ng 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter number 1. So, sa Psalms 19, isa po sa makikita po natin doon, na tinitingnan po yung araw and kino-compare po siya doon sa isang bridegroom na lalabas sa chamber at yung init, and even in verse 6, you're going to 2 Peter chapter 1. Pero sa verse 6, sabi po doon, his going forth is from the end of heaven and his circuits unto the end of it. There is nothing hid from the heat thereof. So pinapakita yung bridegroom, yung sun, and isn't it amazing na yung word natin for sun, S-U-N, is a homonym for son, as in S-O-N, na anak, right? Kasi hindi po siya basta, tingnan nyo yung beauty ng Diyos, even in our language, even sa English language, na pinapakita po na yung son at yung S-O-N na son is almost similar. Even in the Bible, makikita natin yung comparison po. Okay? So, yun yung, and sabi doon, dahil sa verse 6, sabi doon, yung init ng araw lumalapit sa buong mundo, umiikot sa buong mundo. That shows that Jesus Christ, the Son, is God. Kasi it shows the omnipresence of God, na yung kanyang kaluwalhatian ay umiikot sa buong mundo. Now, ano yung essence? Paano natin patutunayan na talagang may relationship yun? Remember, ang pinag-uusapan po doon ay yung araw na physical sun. Tingnan niyo po sa 2 Peter chapter number 1. Tingnan niyo po yung kwento ni Peter. Sabi niya dito, for verse 16, 2 Peter chapter 1 verse 16, sabi po doon, for we have not followed cunning devised fable, for we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory, when they came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, kinukwento ni Peter yung experience niya noon sa transfiguration. Sabi niya,
na nakita namin na binigyan siya ng glory ng Diyos Ama. Sabi niya, sinabi pa na this is my beloved Son in whom I am well pleased. Verse 18, and this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arises in your hearts. Ano po yung day star? It talks about the sun. So sinasabi ng Bible na kailangan nating basa, na meron akong experience na nakita ko ang Diyos anak, si Jesus Christ, binigyan siya ng maraming glory ng Diyos, pero here is the more sure word of prophecy. Sabi niya yung masinulat ko, mas kapanipaniwala to, and para makita ninyo yung Diyos sa puso ninyo, kailangan basahin ninyo yung Bible. Sabi niya doon sa verse number 19, whereunto you dwell that you do well that you take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. So, sinasabi niya, kailangan natin tong panaligan. Kailangan natin tong basahin. Kailangan natin tong bigyan ng importansya sa mga buhay natin. Kasi ito yung liwanag na magbibigay para sa madilim na lugar hanggang hanggang sumibol yung day star sa puso nating mga mananampalataya. So, sinasabi niya is the fact that it's kasi sino ba yung word? Ang question, sino yung word? Right? Si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Right? So, kung titingnan natin yung analogy ng Bible, yung depth ng pagtuturo or ng tinuturo ng Bible, hindi lang po siya basta binigay na araw. Okay? Yung araw, yung nature po na yun, it talks about God the Son, kung paano binibigyan niya tayo ng liwanag sa buhay natin. And it's synonymous sa pagtuturo ng Bible, sa pagbabasa ng Bible, sa importansya po ng Bible sa buhay po natin. So makikita ninyo, hindi lang po basta vague statement na dapat nating ipagsawalang bahala pag sinabi ng Bible that the heaven declares the glory of God. Kasi even pag tiningnan natin mabuti or inaral natin mabuti, ang gusto ko maunawaan ninyo, pag inaral ninyo at kumbaga pinagnilayan ninyo ng mabuti, kahit yung nature, yung kapaligiran natin, nagtuturo po siya ng katotohanan ng Bible. Now, here's the thing. Okay, caution lang kasi baka mamaya may nakita akong puti, baka yun yung Diyos, tapos tayo kayo ng sariling religion. Okay, I'm not saying that, okay? As sinasabi ko po sa inyo, kasi nakita ko siya sa nature, di ba? Yung mga nag-hallucinate, mga sina Felix Manalo, nakakita ng anghel, something like that. Okay. What I'm saying is, pag tinignan niyo, paano niyo malalaman yung katotohanan? Kapag yun po ay nakikita ninyo sa nature at nagja-jive po siya sa Bible, yun po ay totoo. Okay, 100% totoo po yun. Okay, the reason, the confidence, kasi ito po, wala po nagturo nito sa akin, honestly. Ito po ay natutunan ko, ito po ay nakita ko from the Word of God, and confident akong ituro siya kasi nagja-jive po siya sa Bible, nagja-jive po siya sa katotohanan na nakikita po natin. Okay, punta tayo ng Philippians chapter 3. Philippians 3. Philippians 3. So, anong masasabi mo, Brother Chris, sa mga tao na sinasabi nilang, hindi, kulang yung ebidensya ninyo ng Diyos. Walang ebidensya na mayroong Diyos. Well, number one, sabi ng Bible, malaki ang ebidensya. Wala silang excuse. They are without excuse. Ang ebidensya po ay nasa labas. Sabi ng Bible, ang ebidensya ng creation is clearly seen. Hindi po matatago sa Bible or hindi matatago sa kalikasan, sa nature, sa creation ng Diyos na mayroong Diyos. Right? Pero, ito lang po yung masasabi ko, if you're going to go against, especially sa God of the Bible, kasi here's the thing, okay? Especially kasi, ako po kasi, ma-share ko lang, we're working on a documentary about Hinduism and Buddhism, about idolatry. And blessing rin siguro sa akin kasi dati hindi ko naman masyadong pinapansin yung Hinduism, Buddhism. Number one, wala naman ako masyadong nakikita ng Hindu tsaka Buddhist dito sa Maynila or sa Cavite. So I really don't, hindi siya masyadong sa akin. Kumbaga, I don't care kasi
wala naman ako masyadong nakikitang ganun, okay? Pero nung dahil sa documentary, medyo napuwersa akong, alam mo, maging familiar dun sa concept ng Hinduism, Buddhism, and Christianity. And alam niyo masasabi ko, ibang-iba talaga ang Diyos ng Bible compare sa Hinduism, sa mga Diyos ng Hindu, or especially Buddhist. Kasi Buddhist, hindi mo sila naniniwala sa Diyos. Okay? They don't even believe in God, pero sinasabi nilang atheist, kaya sinasabi ng marami, atheistic religion sila. Pero naniniwala sila sa mga tao na nagiging Diyos. Okay? Sort of like that. So, I mean, if you're gonna think about it, weird, right? Tapos sasabihin nila, hindi, ano yun, tama yung religion na yun. Kaya pag pinansin ninyo, yung mga atheist, okay, yung katulad yan, sina Richard Dawkins, and sina Stephen Hawking, and yung mga yan, kung tatanungan nyo sila, ano yung pinaka-religion na pipiliin nila, ang sasabihin nila Buddhist. Kasi walang Diyos ang Buddhist. Ang mga Buddhist, wala silang creator, sabi nila wala silang Diyos, pero naniniwala sila na ang mga tao pwede maging Diyos. Okay? Kasi sinasabi nila, kapag ikaw, tiniis mo yung sarili mo to the point na hindi ka na kumakain, na wala ka ng kagustuhan sa buhay mo, magiging ka daw parang si Buddha. So si Buddha, tao, pero yun yung pinagdadasalan nila kasi siya daw yung nakasunod dun sa kagustuhan nila. Pero kung titingnan mo din yung history, okay, di ba meron din sila pinatay na, sino yun nakalimutan ko yung Buddhist na yun, pinatay nila kasi hindi siya masyadong Buddhist. In a sense, kumain siya ng konting kanin. Okay? Kalimutan ko yung pangalan nung kilalang tao yun eh. But I forgot. Anyways, okay, tingnan nyo po yung Philippians chapter 3. Okay? Kasi ito yung ibig sabihin po ito lang yung point ko. Itong mga tao na to, alam nila na meron silang Diyos, na totoo ang Diyos. Pero pinipilit nila na tanggalin or i-deny yung katotohanan na may Diyos. Bakit? Pansinin niyo sinasabi ni Paul sa Philippians 3 verse 17. Sa verse 17, Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now even tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So, ini-encourage ni Paul itong mga tao sa Philippi na sila ay sumunod sa example na binibigay ni Paul, kasi marami daw mga tao, according sa kanya, kay Paul, na dati wina-warningan niya lang, pero ngayon dumadami na sila ay mga kaaway ng cross ni Kristo. Ano yung mga characteristics ng mga tao na to? Verse 19, whose end is destruction, so masisira lang sila. Pero pansinin nyo to, interesting yung susunod na part, kasi sabi niya doon, whose God is in their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. So, sinasabi ng Bible na itong mga tao na to na nagdi-deny na sa Diyos at sila ay kalaban ng krus ni Kristo, ng cause ni Christ, sabi ng Bible, ang Diyos nila, hindi yung Diyos ng Bible, yung Diyos nila is yung kanilang sariling mga tiyan. Yung kanilang mga, and when I say God, their God is in their belly, ang sinasabi po nun is, yung kanilang Diyos is yung kanilang kagustuhan, yung kanilang mga desire, yung kanilang mga gustong kainin, yung mga kanilang gustong mga bagay-bagay na gawin, and things like that. So, yun po yung ibig sabihin po ng reference na yun, na God is their belly. At marami po mga tao ganun. Kaya nila dinideny, kinakalaban ang Diyos ng Old Testament at ang Diyos ng Bible is the fact na kasi ayaw nila inire-reject nila yung katotohanan na i-judge sila ng Diyos na yun one day. At ang gusto lang nilang gawin is yung gusto nilang gawin. Dahil ang Diyos nila ay yung kanilang belly. Now, punta po kayo ng Romans chapter 2. Romans 2. Romans chapter 2. So, unang dahilan nila na hindi naman talaga tama is the fact na walang Diyos. Sinasabi nila walang ebidensya patungkol sa Diyos and things like that. So, obviously, sabi ng Bible, maraming ebidensya. But another excuse na sinasabi nila about religion or about God, kung bakit hindi sila naniniwalang may Diyos, is about religious abuse or hypocrisy. So, sinasabi nila, hindi naman totoong may Diyos kasi yung mga relihiyosong tao, okay, sila pa tong madalas na mapang-abuso. Okay? And they're referring dun sa mga taong nire-rape ng mga pare, dun sa mga taong nire-rape ng mga
yung mga popular na mga, alam niyo yun, mga demonyo, okay, na, alam niyo yun, tapos sabihin nila, I am the Son of God! Tapos ganun, okay? Yun yung sinasabi nila, right? Na meron silang naaabusong mga ganito. At kung titingnan nyo nga naman talaga, makikita nyo, totoo nga, nangyayari nga yun, right? Nangyayari yun, na may mga tao na naaabuso at sa sobrang galit nila sa Diyos, sinasabi nila na walang Diyos. Okay? Na, ano sabi ng Bible? Well, number one, gusto ko pong unawanin nyo, kapag usapan po ng religion, total na sa usapan na po tayo ng religion, basahin ko lang po sa inyo yung sinabi po ng Bible sa James. Punta lang po ako, kasi wala po sa notes ko yun, naalala ko lang siya. Pero ang sabi po ng Bible sa James 1 verse 27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So, sinasabi ng so, here's the thing. Ang religion po, hindi po talaga siya, in a sense, masama. Okay? Meron lang talagang bad religion in a sense na inaabuso kasi ng mga tao. But the Bible is also telling us na merong pure religion at ang pure religion po na yun ay kung paano tayong mga mananampalataya ay humiwalay at tayo ay mamuhay ng walang dunges sa mundong ito. Okay? And bakit ganun? Kasi sa totoo lang, okay, ang Bible lang po ang nagtuturo na ang Diyos ay banal at kailangan tayo maging banal katulad ng Diyos. Okay? Kasi hindi niyo po makikita yan sa, I don't know sa Islam, hindi ko po siya tiningnan, pero obviously hindi siya maniniwala sa, hindi siya tinuturo ng Hinduism, o hindi siya tinuturo ng Buddhism and things like that. Okay? Pero ang gusto ko mong unawaan po niyo, pagdating sa mga ganitong usapan tungkol sa relihiyon, hindi po tayo dapat mag-shy away. Okay? Kasi ito ano, I hope kung tanggapin niyo po ito with all due respect sa inyo. Okay? Kasi di ba minsan pag nasa soul winning tayo, marami akong naririnig kasi minsan sasabihin nila, hindi po tungkol sa hindi po natin pag-uusapan yung religion. Okay? Alam niyo sa tingin ko, okay, isa po sa mga malalaking problema natin sa Pilipinas, hindi po natin pinag-uusapan ng religion. I mean, tayo mga tao kasi dito, tayo mga Pilipino especially, hindi tayo mga hindi tayo mga tao na mahilig makipag-away in terms of words. Okay? Kapag tayo nakikipag-away, gusto natin suntukan. Di ba? Okay? Gusto natin sampalan, ganun. Pero hindi tayo marunong mag-thrive sa mga arguments ng mga patungkol sa salita. Na kapag tayo, inatake or tayo ay tinanong patungkol sa isang bagay na kailangan lang nating magsalita, hindi natin kailangan gumamit ng dahas or something like that. Okay? Nagsashy away tayo. 'Di ba? Kaya sa Pilipino, ano yung madalas hindi pag-usapan? Ayaw nila pag-usapan yung politika, 'di ba? Hindi kasi maraming mag-aaway diyan eh. Hindi naman tayo magkakasundo diyan eh, 'di ba? Ayaw nila pag-usapan. And I'm not saying na dapat natin pag-usapan ng politika. Okay? But what I'm saying is masyado tayong passive. Ayaw nating pag-usapan yung mga ganitong bagay kasi masyadong divisive yung mga issue na to. Okay? Ayaw natin pag-usapan yung politika, ayaw natin pag-usapan yung pera, ayaw natin pag-usapan yung relihiyon. Now here's the thing, I don't think na dapat nating hindi pag-usapan ng relihiyon. So what I'm saying is kapag pupunta kayo sa pag magso-soul winning kayo, huwag niyo sasabihin na, ay hindi na naman natin pag-uusapan yung relihiyon eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi may dala kayong Bible eh. I mean, paano ninyo sasabihin sa tao na hindi natin pag-uusapan yung religion, may dala kang Bible? Ikinakahiya mo ba yung dala mo? Right? And I'm not saying na mali yun, okay? But what I'm saying is, kasi nagkakaroon siya ng notion sa mga tao na hindi importante ang relihiyon. Okay? Yun po yung epekto po na pag sinabi ninyo, hindi, pag-uusapan lang natin papunta ng langit, pero hindi natin pag-uusapan ng relihiyon. It's saying na yung religion hindi importante. Pero ang question, hindi ba siya importante? Ang sabi ng Bible, ang pure religion ay yung relihiyon na mag-aalis sa'yo sa mga masasamang bagay that will keep you unspotted from the world. Hindi ba importante yun? Na tayo ay mamuhay ng banal sa harap ng Diyos. I mean, here's the thing, pwede ka mag-soul winning na kahit na may kasalanan ka or something like that, pero hindi ba't mas magiging effective na soul winner ka kung ikaw mismo hindi nabubuhay ng
masama sa harap ng Diyos, na ikaw ay unspotted from the world? Right? So, wag po tayo magkaroon ng notion na kapag reliyon, wag natin pag-usapan. I wish sa Pilipinas marami pong nag-uusap patungkol sa reliyon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung marami nag-uusap patungkol sa reliyon, marami nang may alam na ang mga Mormons weirdo. Right? I mean, gaano ba karaming tao ang may alam na meron silang katuruan patungkol sa collab, na nandun yung mga na ang pwede lang maligtas is yung mga mapuputi. Tapos yung mga itim mo, hindi na po pwedeng maligtas. So paano tayo mga kayumanggi? Saan tayo pupunta? Sa purgatorio, ganun. Right? Kasi ang isip nila, hindi, puti lang ang maliligtas. Tapos yung mga itim, hindi sila maliligtas. So paano yung kayumanggi? Okay? And I'm saying na totoo ang purgatorio, okay? I'm just saying na kung sakaling pinag-uusapan natin itong mga bagay na to, itong mga ganitong bagay, marami ng tao ang may alam ng mga kalokohan itong mga tao. I mean, sa tingin nyo ba, marami pa mga taong maluloko itong mga Mother God, itong World Mission Society? Kasi, baka sila naluloko? Kasi hindi nila alam kung ano yung katuruan. So, ang sasabihin na sa kanila, hindi, punta ka sa church. Tapos pag nandun ka na sa church, saka kanila i-brainwash na merong Mother God. Right? Bakit? Hindi mo naman pinag-uusapan kasi yan. Hindi naman kasi normal na pinag-uusapan yan eh. Right? So what I'm saying is, pagdating po sa religion, wag po tayo mag-shy away. Okay? Sa pag-uusap po ng religion. Pero marami po mga tao, sinasabi nila, hindi. Kaya walang Diyos kasi itong mga religious people na to, sila rin mismo yung mga umaabuso. Now, hindi po sila binibigyan ng safe passage ng Bible. Pag tinignan niyo sa Romans chapter 2, tingnan niyo po sa Romans 2 verse 1, sabi po doon, therefore thou art inexcusable, O man, wherefore thou art that judges, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same things. So sabi ng Bible na hindi ka excusable kapag ikaw ay gumagawa ng mga bagay na ikinokondem mo din naman. Okay? Tanong po kayo ng verse 17. Tingnan niyo po yung example dito. Verse 17, behold, thou art called a Jew, and restless in the law, and makest thy boast of God, and knowest his will, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law, and art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, which has the form of knowledge and of the truth in the law. Wherefore thou therefore that teachest another, thou teachest not thyself? Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idol, thou dost commit sacrilege? Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonorest thou God? For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. So sinasabi ng Bible na kapag kayo daw nagiging ipokrito kayo, ang sabi ng Bible, kayo daw ay nagiging blasphemy. Ginagawa nyo daw na yung pangalan ng Diyos ay mabahiran, mablaspheme among the Gentiles, among sa mga hintil. Bakit? And gusto ko po unawanin nyo, ito po ay reference patungkol po sa mga Hudyo. Okay? So, kung hindi ka Hudyo, ang kunin nyo is yung spiritual application na kung ikaw, Kristiyano, okay, at ikaw ay nagiging ipokrito, ikaw ay nagiging kasamaan sa pangalan ng Diyos. Di ba? Yung mga kapitbahay ninyo na hindi kayo minsan, Kristiyano pala yun, ganyan, di ba? And I'm not saying na kailangan nating intindihin yung mga bagay na yun. But what I'm saying is, okay, nagiging katitisuran kayo ng maraming mga tao. Kasi nga, ang sinasabi ginajudge nyo sila according to the law. Right? Na kayo sinasabi ninyo, dapat ganito tayo. Okay? Bigyan ko kayo ng example. Okay? And bigyan ko ng example. Maraming mga tao, okay, kinikriticize nila yung mga Baptist churches, okay, dahil lame. Question, bago ka mag-criticize ng Baptist church na lame, isipin mo muna, soul winning ka ba? Right? Kasi, ano yan eh, sa internet world, ang dami nagsasabi, hindi, pangit yung ganito, dapat ganito, ganyan, ganyan. Aawayin nila yung pastor. Ang question, ikaw ba nagsoul winning ka? Ikaw ba may ginawa ka na para sa pangalan ni Kristo? Para awayin mo yung pastor na naglilingkod sa Diyos?
Di ba? Maraming magkikriticize ganyan. Hindi, ito si ano, ganito, ganyan, ganyan. Ikikriticize mo siya, pero ikaw nga, wala ka pa nga nagagawa para sa pangalan ng Diyos. I mean, bago ka magsalita, patunayan mo muna yung pananaw mo sa buhay. Baka naman mamaya, 3 bus lang yung kailangan mong puntahan para makarating ka sa church, hindi ka pa makapunta. Di ba? Yun yung mga tao na, ang pangit ng church namin dito, hindi na maganda, pangit yung turo, ganyan, ganyan. Tapos pag inimbitahan mo, tara, punta tayo, biyahe tayo, pupuntang Cainta. Ang layo naman, Brad. I mean, akala ko ba pangit sa lugar ninyo? So, kailangan kong umalis ko. Kung gusto mo humanap ng magandang church, ikaw naman nagsabi eh, pangit yung mga churches sa lugar mo. O di huwag ka humanap ng church sa lugar mo, humanap ka sa malayo, di ba? Yun lang naman ang common sense nun. Pero ang problema, sinasabi nila, and ano yung nagiging effect nun? Ang nagiging effect, nadudungisan yung zealousness ng mga magagandang churches. Kasi akala nila impluwensya yung ng church na yun na i-criticize nila yung mga pastor. Whereas tinuturo nga sa atin na maging na maging magalang tayo sa mga men of God, right? Ito ng 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter number 2. Ito yung sinasabi ni Jude sa verse 12 ng book of Jude. Punta kayo na sa 1 Samuel chapter 2. Sabi po ni Jude sa verse 12, "These are spots in your feast of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds they are without water, carried about of winds, trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots, raging waves of the sea, foaming out of their own shame, wandering stars to whom is reserved the blackness of darkness forever." So, sinasabi ni Jude na itong mga tao na to, sabi na they are spots in your feast of charity. Bakit? Kasi ito yung mga tao, if you're going to consider these people, na sila ay nagpapakilalang Kristiyano, tapos gagawa sila na itong mga malalaking kalokohan na to, okay? Tapos sasabihin nila, tapos ang naapektuhan tuloy is yung mga tao na gumagawa ng tama. Okay? Na parang, kaya sabi ni Jude, na ito ay mga lamat, ito yung mga spots sa pagmamahalan ninyo. Kasi di ba, isipin nyo to, sa isang church setting po, kapag meet na at kapag malakas na po ang fellowship ng isang church, okay, tapos meron po diyang isang magpapakilala bigla na reprobate, okay, masisira po yung fellowship ng church. Okay? Kasi napamahal na, kasi syempre sa church, ang mga tao po, nagtitiwala po sila sa leader po nila or sa isang, kumbaga meron silang, and hindi po ito mawawala eh, may tumitingin po sa pananampalataya ninyo. Okay? Kumbaga parang ito yung nagiging guide ko sa Christian life ko. Okay? Now, masama man yun or hindi, nasa opinion nyo na po yun. What I'm saying is kapag meron na kayong tao na nakilala na ganun, tapos bigla na lang malalaman ninyo na reprobate pala siya or bigla siyang tumigil sa paglilingkod na sa Diyos, kayo mismo magkakaroon kayo ng lamat eh. Kailangang i-heal yung church kapag sakaling mawawala. Bakit? Kasi naging ano na siya eh, kumbaga parang naging parte na siya nung linggo-linggo na gawain sa loob ng church. Okay? Tapos reprobate pala. Imagine niyo yun, di ba? Kaya, hindi ko rin minsan maintindihan, alam niyo, hindi ko rin minsan maintindihan tong mga simbahan na to na yayayain nila yung mga reprobate sa simbahan nila. Hoy, punta kayo sa amin. Everybody's welcome. Di ba? Hindi nyo ba alam na nasisira yung fellowship ng magandang church kapag itong mga reprobates na to ay pumupunta at sumasama sa mga churches? Eh, di ba naniniwala tayo, hindi na nga Bible. Di ba naniniwala tayo na ang kamatis, nabulok, pag sinama mo sa mabubuting kamatis, nabubulok din yung mga mabubuting kamatis. Pareho lang po yun. Okay? Kasi sinasabi ng Bible, kapag itong mga tao na to, pinapasok natin sila, yung fellowship ng mabuting church, nanlalamig po yung isang church. Kaya importante sa isang church na tayo po ay with one accord sa paniniwala po natin, sa mga bagay na ginagawa po natin, kasi doon po tayo nagkakaroon ng kalakasan. Okay? So, sinasabi ng Bible na kung itong mga tao na to, pinapapasok natin sa loob ng church, sila po yung magiging kasiraan po ng church po. Now, nandiyo po sa 1 Samuel chapter 2, kasi gusto ko lang po ipakita sa inyo na hindi rin po excuse yung pagkakaroon ng religious hypocrisy or abuse para sabihin na walang Diyos.
Okay? Kasi sa 1 Samuel chapter 2, okay, makikita po natin yung mga anak po ni Eli. Okay? Tingnan niyo po sa verse 12. Now the sons of Eli were sons of Belial. They know not the Lord. And the priest's custom with the people was that when the man offered sacrifice, the priest servant came while the flesh was in seething with a flesh hook of 3 teeth in his hands. And he struck it into the pan or kettle or cauldron or pot. All that the flesh hook brought up the priest took for himself. So they did in Shiloh unto all the Israelites that came thither. Also before they burnt the fat, the priest servants came and said to the man that sacrificed, give flesh to roast for the priest, for he will not have sodden flesh of thee but raw. And if any man said unto him, let them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desireth, then he would answer him, Nay, but God shall give it to me now, give it me now, and if not, I will take it by force. Wherefore the sin of the young man was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. So pakikita natin yung kwento ng mga anak ni Eli, si Hophni and Phinehas. Sila po ay mga reprobates. Okay? At ang sinasabi po ng Bible na sila po ay maabuso sa kanilang opisina bilang mga pare. So, ang ginagawa nila, humihingi sila ng pagkain even before i-offer yung offering. Okay? Tapos, ang nangyari, ano yung nangyari sa bandang dulo sa verse 17? Sabi po doon, for men abhorred the offering of the Lord. So, ang nangyari, na-abhor nila, nagagalit sila dahil ginagawa ito ng mga anak ni Phinehas. Okay? Now, nagalit sila. Pero, question, kinondem ba nila yung Diyos? Sinabi ba nila na, hindi, walang Diyos kasi itong mga anak ni Eli, mga ipokrito. Yun ba yung ginawa nila? Hindi. Patuloy pa rin sila naniniwala sa Diyos. Inabhor nila yung offering. Nagalit sila. Right? Pero, hindi nila kinondem yung Diyos na hindi totoo ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi excuse na meron kang ipokritong leader sa simbahan, hindi excuse na meron kang ipokritong Kristiyano, hindi excuse na mayroon kang ipokritong ganitong mga tao na nagli-lead ng mga ganitong simbahan, okay, para sabihin mo na walang Diyos. Okay? At alam niyo kung ano nakakatawa doon? Punta po kayo ng Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34. Ang nakakatawa po doon is kapag may mga tao, like for example, may mga preachers na kino-condemn itong mga gawain ng mga ipokritong mga pari na to, tsaka ng mga ministro na to, itong mga Kristiyano na to, right? Kapag may mga taong nire-raise ang Diyos para sila ay i-condemn at i-preach at sila ay kondenahin sa mga ginagawa nilang mga masasamang bagay, ano sasabihin nila? Hindi, mali ka! Masyado kang masama. I mean, kapag nag-preach ka against kay Joel Osteen, right? Or kay T.D. Jakes, kapag nag-preach ka against kay Joseph Prince, right? Na itong mga tinuturo itong mga tao na to, mga mali, at dapat silang layuan, sasabihin nila hateful ka na preacher, right? Pero hindi nila alam na actually, yun po ay pinapadala ng Diyos para itama yung maling ginagawa ng tao na yun. Okay? Tingnan niyo po sa Ezekiel 34. Sa panahon po ni Ezekiel, yung mga pastor, hindi rin po nagtatrabaho ng maayos. Pero anong ginawa niya? Ginawa ng Diyos, sinend niya si Ezekiel. Sabi niya doon, verse 1, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flock? Ye eat the fat, ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed, but ye feed not the flock. So sinasabi ng Bible na dapat i-condemn ito ni Ezekiel kasi ito yung mga bagay na hindi ginagawa ng mga pastor nung panahon ni Ezekiel. Pero ang problema, right, pag nag-raise naman yung Diyos ng mga, kaya nga di ba parang napaka-weird na sabihin na hindi kami naniniwala na may Diyos kasi itong mga ipokritong mga pastor na to. Tapos they are also on the same side ng mga tao na magko-condemn sa mga righteous people sa mga righteous preachers na magbe-preach against sa mga tao na to.
I mean, like, ano ba talaga ang gusto ninyo? Right? Hindi naman kagustuhan ng Diyos na magkaroon ng mga false preachers na ganito. Bigyan ko kayo ng example. Alam nyo ba na madali lang mawala ang repent of your sins sa mga Baptist churches dito sa Pilipinas? Talaga, Brother Chris? Oo, kapag ang pastor ninyo nag-preach ng repent of your sins, iwanan nyo. Yun lang naman ang solusyon dun eh. Ang problema, ang pangit naman ng preaching ng pastor namin. Heretic yung pastor namin. Repent of your sins, preacher. Pero nandun ka pa rin. Sisimba ka pa rin dun. Nagsusupport ka pa rin. Tapos, sasabihin mo, babaguhin, hindi, kaya ko naman siyang baguhin. Hindi ka babaguhin, hindi siya babaguhin ng Diyos. Okay? Ang sinasabi ko po sa inyo is the fact na ang Diyos gumagawa. Here's the thing, kung meron pong repent of your sins preacher na pastor, iwanan nyo, pumunta kayo doon sa tama yung tuturuan. Then tapos yung problema, right? Ang problema, hindi natin ginagawa, right? Tapos sisisihin natin yung Diyos kasi ganoon naman tayo mga tao, right? Anyways, punta po kayo ng Psalms chapter 19. Psalms chapter 19. So, unang dahilan po nila, kaya sila atheist, sabi nila, wala namang ebidensya na may Diyos. Well, sabi ng Bible, maraming ebidensya, wala sila actually excuse, right? Number 2, sabi nila, kaya kami atheist kasi itong mga religious people na to, itong mga pastor, itong mga pari na to, sila ay mga walang kwenta, mga ipokrito. Well, hindi rin excuse yun kasi in fact, sinasabi ng Bible na hindi mo sila dapat suportahan, right? Pero ito yung madalas na, itong dahilan po na to minsan, nakakadurog rin po ng puso. Kasi sinasabi nila, kung totoong may Diyos, bakit daw merong pagdudusa sa mundo? Right? Di ba maririnig yun? Hindi, walang Diyos. Kasi kung may Diyos, dapat walang pagdudusa. Walang dapat na naghihirap dito sa Pilipinas. Dapat ang bigas natin 20 pesos na lang, 'di ba? Parang ganoon. Okay? Pero hindi naman totoo 'yun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi number 1, yung suffering, kasi isipin niyo po 'to. Okay? Kung wala pong suffering sa Pilipinas or wala pong suffering sa buhay po natin, okay, matututo ba tayo? At lalago ba tayong mga tao? Magmamature ba tayong mga tao? I mean, isipin nyo yun. Isipin nyo kung bakit si Job, isipin nyo si Job, sa book of Job, sabi ng Bible, he's a perfect and upright man. One that escheweth evil. So sabi ng Bible, siya mismo sa buhay niya, ayaw niya na magkaroon ng masama or tinatry niya yung best niya na maging perfect yung buhay niya. Pero binigyan pa rin siya ng Diyos ng mga pagsubok. At alam niyo sabi ni Job, when I came forth, I shall came forth as gold. Ano sabi niya? Na kapag ako nalagpasan ko yung mga pagsubok na to ng Diyos, mas matututo pa rin ako. Here's the thing, kung si Job nga, na perfect and upright, dumaan sa pagsubok at sabi niya may matututunan pa ako, sino tayong mga tao ngayon sa 2025 magsasabi na, hindi ko na kailangan ng pagsubok? Right? Na ang pagsubok kasi mga kapatid, hindi lang po siya, yes, negative. Wala naman pong pagsubok na, yes, nag-e-enjoy ako. Right? Wala namang ganun. Lahat ng pagsubok mahirap, kaya nga siya pagsubok eh. Pero ang sinasabi po ng Bible, na kapag kayo, pinagdaanan ninyo yung proseso ng paghihirap at pagsubok, may matututunan po kayo, lalago po kayo. I mean, tingnan nyo na lang sa bata. Yung bata na walang pagsubok at walang paghihirap, sasabihin nyo bang mabuting bata yon? Ang tawag nyo doon, spoiled. Spoiled brat, di ba? Bakit maganda bang bagay yon? Na spoiled brat yung mga anak ninyo? Or mga anak natin? Di ba hindi? Bakit? Kasi minsan, akala natin bilang mga magulang, okay lang na wag silang pagdaanin sa mga mahihirap na bagay kasi mahal nyo sila. Pero ang pinapakita ko sa inyo is even in the Bible, tinuturo po na ang ating pagsubok, sabi nga di ba, when you fall into diverse temptations, rejoice. Count it all with joy, sabi ng Bible, kapag kayo ay nagkakaroon ng diverse and many temptations. Bakit? Kasi nga po, ito ay kinakalago po ninyo. Okay? So number 1, gusto ko munawaan nyo, in this case, yung paghihirap at yung kasamaan, yung paghihirap, number 1, kailangan po natin sa buhay yan. Okay? Hindi po tayo mga Buddhist na ang paniniwala natin sa buhay, kailangan walang paghihirap. So kailangan tanggalin ko lahat ng kagustuhan ko sa buhay ko. Okay, hindi po yun totoo. Kailangan po natin ng paghihirap kasi sa pamamagitan po ng paghihirap tayo matututo at tayo lalago. Pero paano naman, Brother Chris, yung kasamaan? Okay? Kasi ito yung sasabihin nila,
Ibig bang sabihin nun, okay, so ibig bang sabihin nun na yung mga masasamang bagay na nangyari sa akin, kalooban din ba ng Diyos yun? Okay? At hindi po tayo mga Calvinista. Kasi nung bago po akong Kristiyano, ito po yung pinakamadalas ko na naririnig sa pastor namin. Nag-backslide yung member, tapos bumalik. Okay? Tapos ang sasabihin niya, kalooban daw ng Diyos na nag-backslide yung member para matuto. Okay, na bumalik sa Diyos. Okay? Hindi po totoo yun. Okay? Hindi po kalooban ng Diyos na mag-backslide kayo. Okay? Nag-backslide kasi nag-fornicate, nabuntis ng hindi pakasal. Hindi po kalooban ng Diyos na mag-fornicate kayo. Okay? Hindi po kalooban ng Diyos na may nangyaring ganito na masama or something like that. Okay? Sa inyo. Now, here's the thing. Kapag, for example, natural death or illness or something like that, okay, suffering po yan. I would categorize it as suffering sapagkat dumadating po talaga sa buhay ng tao yon. Okay? Pero pag, for example, paano yun, Brother Chris? May pumatay, may pinatay or krimen, right? Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi rin po siya kalooban ng Diyos. Tingnan niyo yung Psalms chapter 19 verse 7. Kinakanta natin to, di ba? Sabi doon, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. So here's the thing, nung binabasa natin yung Psalms 19 verse 7 to 10, mukha bang verse 7 to 9, mukha bang masamang bagay yung pagkakadescribe sa batas ng Diyos? Sabi niya hindi, di ba? Sabi niya, yung batas ng Diyos, perpekto. In fact, pag in-implement siya, sabi ng Bible, it converts the soul. Sabi ng Bible, yung mga patutuon ng Diyos, sigurado siya, yung matalino, ginagawa niyang matalino yung bobo. Okay? Making wise the simple. Okay? The statutes of the Lord are right, tama, at nagpapasaya daw siya sa puso. Okay? Now, ito yung question ko. Yes, in-implement natin yung bawal pumatay, right? Bawal magdakaw. Pero ang question, ini-implement ba natin yung lahat ng batas ng Diyos? Hindi. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Diyos ba? No. Tao. Okay? Kasi tao yung nasa gobyerno eh. I mean, imagine niyo to. Sinabi ko na rin po ito dati sa isang preaching ko, pero isipin niyo po ito. Kapag ang isang tao, okay, ng rape, for example, okay, or ng kidnap na lang, ganun. Let's say ng kidnap yung isang tao, ng kidnap, nahuli. Okay? According sa Bible, ang kailangan niyo pong parusa sa kanya, death penalty. Okay? Anong problema ng maraming mga tao ngayon? Masama ang pumatay. Huwag tayong mag-death penalty. Di ba? Maraming kontra sa death penalty kasi sabi nila masama daw ang pumatay. Eh sabi ng Bible, kapag ikaw nang kidnap ka, dapat patayin ka. Right? So, ang question, in-implement nyo ba yon? Kaya po hindi nawawala ang kasamaan, yung mga ganitong krimen, kasi hindi po natin nai-implement. And here's the thing, I'm not saying na dapat humanap tayo ng perpektong gobyerno na mag-i-implement ang lahat ng salita ng Diyos. Kahit po yung pinakamatalinong pastor, pag ginawa niyo pong presidente ng Pilipinas, hindi niya pa rin po kayang i-implement lahat ng salita po ng Diyos. Okay? The only way na may experience po natin yung lahat ng batas ng Diyos na implement is a millennial reign of Christ. Okay? Kung hindi ikaw si Kristo, hindi mo magagawa to ng perpekto. Okay? And I'm not saying, but what I am saying is, kaya po, gusto ko po makuha niyo po yung perspektibo na kaya po may kasamaan is because of the fact na hindi po na-implement ng buo yung salita po ng Diyos. Okay? Kasi kapag in-implement po natin, for example, lahat ng mga bakla pinatay ng gobyerno, okay? Tingin niyo po ba meron pang vice pangit na magmumules siya sa mga utak ng mga anak ninyo ngayon sa TV? Di ba? I mean, hindi, wala namang masamang ginagawa si Vice Pangit. Tingnan nyo yung lahat ng bahay ng mga tao na nanonood tuwing tanghali kay Vice Pangit. I-compare niyo yung mga anak nila. Tapos sabihin nyo sa akin na walang ginagawang masama si Vice Pangit.
We! Kanino ba nakuha ng mga bata yon? Di ba? Kanino natutunan ng mga bata na sumagot pabalang sa mga magulang nila? Huwag niyo sabihin sa akin na tinuro niyo sa mga anak ninyo. Kanino nila nakuha yon? Di ba kay Vice Pangit? Kasi akala nila nakakatawa. Hindi po nakakatawang sumagot ng pabalang sa magulang. Okay? Pero sasabihin, hindi, wala namang ginagawang masama si Vice Pangit eh. Talaga? I mean, bulag ba kayo? Na hindi nyo nakikita yung masamang epekto ng mga taong ito sa lipunan? Tapos sasabihin nyo sa akin, hindi. I mean, tama yung Bible na pag sinabi niya na kapag ginawa ninyo, pinatay ninyo yung mga tao na yun, wala na. I mean, maayos yung kalahati ng problema sa lipunan natin patungkol sa sa karakter ng mga tao, solve. Bakit? Isa sila sa mga masasamang impluwensya eh. Right? I mean, sino bang gumagawa ng mga pangit na palabas ngayon sa, I mean, hindi man ako nanonood, pero pag tinignan mo yung mga palabas sa TV, 'di ba? Bigyan The Annulment. Pag tinignan mo lang sa pag sinearch mo lang 'di ba? Pag tinignan mo sa internet yung mga palabas, 'di ba? My Neighbor's Wife. Sinong gumawa nun? Idea ba ng matinong tao yon? Tapos sasabihin nyo sa akin na hindi, wala silang ginagawang masama. Hindi, meron silang ginagawang masama. Ang problema, pinababayaan lang natin dahil akala natin, hindi, okay lang yan. Tapos sabihin niyo sa akin na hindi, walang Diyos kasi, hindi, puro kasamaan eh. Sino bang gumawa ng kasamaan? Diyos ba? Right? Ang pinapakita ko sa inyo mga kapatid na totoo pong here's the thing, totoo pong may Diyos at yung Diyos po na yon hindi po siya nagbubulag-bulagan. Okay? Binigyan niya, sasabihin din, hindi, naging atheist ako kasi parang feeling ko pinabayaan ako ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Binigay niya yung batas para mabigyan ka ng hustisya. Ang problema, may mga tao na hindi pinapatupad yung batas na yun. Kaya ka ngayon feeling mo na pag iwanan ka, hindi kasalanan ng Diyos yun. Okay? So ano ang dapat nating maunawaan sa salita po ng Diyos? Well, actually, tingnan niyo po yung verse 10. Sabi po nasa Psalms 19 po kayo, tingnan niyo sa verse 10. Sabi po doon, more to be desired are they than gold, yea than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them, there is great reward. Sabi ng Bible, na kung kayo daw ay, yung salita ng Diyos, yung batas ng Diyos, dapat natin siya mas mahalin pa. Dapat natin siyang mas bigyan pa ng importansya sa buhay natin. Okay? And ang dahilan po kung bakit ko pinipreach itong pong bagay sa inyo, bakit gusto kong ipakita sa inyo yung mga dahilan kung bakit may mga taong nagiging atheist. So isa po sa mga goal ko na mas mapalapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa niya. Pero ito lang po gusto kong hingin sa inyo, na wala pong dahilan para maging atheist ang isang tao. So kung meron man po makapakinig ng sermon po na to, wala po kayong dahilan para hindi maniwala sa Diyos. Okay? And secondly, gusto ko po maunawaan nating mga Kristiyano na hindi po totoo ang hindi po necessarily na totoo yung kiniklaim nila na hindi sila naniniwala sa Diyos. Meron kami nakausap dati sa Cavite City, sabi niya, atheist ako, pero naniniwala sa langit. Di ba? Ang nakakatawa nung pag kinausap niyo siya, okay, ayaw niyang maniwala sa impyerno, pero naniniwala siya sa langit. Bakit? Kasi sa impyerno may kaparusahan eh. Sa langit, wala. Okay? Kaya maniniwala ako sa langit, sa impyerno hindi ako maniniwala. Parang gusto mo lang paniwalaan yung mga bagay na gusto mong paniwalaan. Okay? Pero dapat tayo mas maging masigasig na lumabas at maghayag ng salita ng Diyos na madaling maligtas. Hindi mo kailangan kasuklaman ang Diyos. May choice po ang bawat tao. Here's the thing, wag po tayo maniniwala dun sa experience ng mga tao na hindi, sobrang sama kasi ng environment na naris ako, kaya naging reprobate ako. Okay? Here's the thing, maawa po tayo habang hindi sila reprobate. Pero pag reprobate po sila, wala tayong magagawa, choice na nila yun eh. Right?
Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-preach, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo nga po, Panginoon, ang mag-guide po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagtibay, Panginoon, ang gawain niyo po dito, Panginoon, sa Lavanya, Cavite, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to reach the community, Panginoon, ng salita po ninyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-convert, Panginoon, itong mga atheist, Lord God, na ito na makakasalamuha po namin, na sila po, Panginoon, ay bigyan, Panginoon, ng pag-asa na hindi po totoo yung kanilang mga dahilan na kung bakit nila kayo kinasusuklaman. In fact, Panginoon, na mahal niyo po sila at gusto niyo po silang maligtas, Panginoon, at makasama niyo po sa langit, Panginoon. Hiling po namin, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagkakataon na ma-share ang gospel po ninyo. Maraming salamat, Panginoon, sa tahanan po ito na patuloy niyo pong ginagamit na maging pasamantala po namin tuluyan habang kami, Panginoon, ay nakakaroon ng service dito sa Cavite. Bless niyo po, Panginoon, tahanan pong ito na magkaroon po, Panginoon, ng marami po pong mga blessings sa inyo. Kami na rin po hinihiling, Panginoon, ang bawat tatay, Panginoon, dito sa Verity Baptist Cavite. Na-bless niyo po, Panginoon, kanila po mga trabaho, kanila po mga pinagkakakitaan. Gayun din po, Panginoon, ang mga nanay po dito, Panginoon, na maging mabuti po sila mga may bahay, Panginoon. Sila po, Panginoon, ay maging mabuti mga nanay sa kanilang mga anak, Panginoon. We pray also sa mga bata po dito, Panginoon, na sila po ay lumaki, na may takot po sa inyo, Panginoon. At kayo nga po, Panginoon, ang mag-bless patuloy po sa amin, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na kayo nga, Panginoon, ang parami pa po dito sa Verity Baptist Church Manila, Verity Baptist Church Cavite. In Christ's name we pray. Amen.